Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nagpapahinga o gumagawa ng inyong mga gawaing bahay. Nagbabalik po ang inyong lingkod para sa isa na namang kwentong tiyak na kukulit sa inyong mga puso at magbibigay aral sa ating mga isipan. Madalas nating marinig ang kasabihang, ang pera ay may kapangyarihan. Pero sa kwento natin ngayon, tatanungin natin ang ating mga sarili. Hanggang saan kayang bilhin ng salapi ang dangal ng isang tao? Kaya bang tapatan ng ginto ang isang pusong tapat at marangal? Halina't simulan natin ang kwento ng isang simpleng binata at ang hamon na magpapabago sa kanyang buhay. Biglang tumigil ang ikot ng mundo sa bayan ng San Hiraya nang dumating ang rumaragasang convoy ng tatlong itim na luxury SUV. Ang alikabok na nilikha ng mga sasakyan ay halos tumabon sa mga panindang gulay sa palengke at ang ingay ng mga makina ay parang kulog na bumasag sa tahimik na hapon. Agad na napahawak sa dibdib si Mutya. Hawak niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang sinubukang itutok ang kamera sa nangyayari. Alam niyang hindi ito karaniwang araw. Ang hangin ay biglang bumigat. Tila nagbabadya ng isang bagyo kahit na tirik ang araw. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng matandang puno ng akasya, naroon si Siklab. Nakaupo siya sa kanyang lumang wheelchair na kinakalawang na ang mga bakal. Sa harap niya ay ang tanging kayamanan na mayroon siya. Isang gawang kamay na chessboard. Ang mga piyesa ay inukit mula sa kahoy ng bayabas na ngayon ay halos pudpud na dahil sa araw-araw na paglalaro. "Checkmate po, Mang Tasyo!" Mahinang sabi ni Siklab, sabay ngiti ng matamis. "Hay nako, talo na naman ako, bata ka." Kamot-ulong sagot ng matanda, sabay abot ng isang supot ng bigas. "O ayan, may panghapunan na kayo ng lola gunita mo." Masayang kinuha ni Siklab ang bigas. Ito ang buhay niya. Sa bawat panalo, may makakain sila ng kanyang lola. Pero ang simpleng tagumpay na yon ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng pinakamagarang sasakyan sa convoy. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Kahit na napakainit ng panahon, ang sapatos niya ay kumikislap sa linis, kabaligtaran ng maputik na tsinelas ng mga tao sa paligid. Siya si Don Lacan Montefalcon. Ang tingin niya sa paligid ay puno ng pandidiri. Para bang ang hangin sa San Hiraya ay marumi para sa kanyang baga. Tumahimik ang lahat. Maging ang mga nagtitinda ng isda ay napatigil. Naramdaman ni Mutya ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit nandito ang bilyonaryong may-ari ng Isla Verde Resort? Naglakad si Don Lacan palapit sa puno ng akasya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sementadong plaza ay matunog at may awtoridad. Huminto siya sa tapat ni Siklab. Tumingala si Siklab. Hindi siya yumuko. Sinalubong niya ang tingin ng mayaman na lalaki, kahit na ang puso niya ay kumakalabog sa takot. Tinabig ni Don Lacan ang chessboard ni Siklab gamit ang dulo ng kanyang tungkod. Tumilapon ang mga piyesang gawa sa kahoy. Ang king at queen ni Siklab ay gumulong sa putikan. "Ito ba ang sinasabi nilang genius?" Malamig na tanong ni Don Lacan, habang nakatingin kay Siklab na parang isang insekto. "Naglalaro ka gamit ang basura." "Hindi po basura yan." Nauutal, pero matapang na sagot ni Siklab. Pinulot niya ang kanyang king mula sa lupa at pinunasan ito sa kanyang kupas na t-shirt. "Pinaghirapan po itong ukitin ng lola ko." Nagtawanan ang mga bodyguard ni Lacan. Ang tawa nila ay nakakainsulto, masakit sa tainga. "Matapang ka," ngisi ni Lacan. Inayos niya ang kanyang salamin. "Nabalitaan ko na walang makatalo sa'yo dito sa probinsya," sabi nila. "Ikaw daw ang hari ng San Hiraya. Pero tingnan mo nga ang sarili mo. Isang pilay na namamalimos ng bigas gamit ang larong pambata." Nanginginig ang mga kamay ni Mutya habang nire-record ang bawat sandali. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Siklab.
Pero naunahan siya ng takot. Masyadong makapangyarihan ang nasa harap nila. Ano po ang kailangan nyo? Tanong ni Siklab. Ang boses niya ay mahina, pero buo. Humarap si Don Lacan sa mga taong bayan na ngayon ay nagkumpol-kumpol na para manood. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenyas sa kanyang assistant. Agad na lumapit ang assistant at binuksan ang isang itim na briefcase. Bumungad sa mata ng lahat ang tumpok ng pera. Mga bagong imprentang pera na amoy mayaman. Napasinghap si Mutia. Hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming pera sa tanang buhay niya. 10 milyong piso, deklara ni Don Lacan. Ang boses niya ay parang latigo. Isang laro lang, bata. Kung manalo ka laban sa akin, iyon na ang lahat ng ito. Mabibili mo na ang lahat ng gamot ng lola mo, mapapaayos mo ang bahay niyo, at hindi mo na kailangang mamalimos ng bigas. Nanlaki ang mga mata ni Siklab. 10 milyon. Sapat na yon para sa operasyon sa puso ni Lola Gunita. Sapat na yon para mabago ang buhay nila. Pero, dugtong ni Lacan, at dito nagbago ang ihip ng hangin. Lumapit siya sa mukha ni Siklab at bumulong na sapat lang para marinig ng lahat. Kapag natalo ka, gusto kong halikan mo ang sapatos ko sa harap ng mga taong ito. Gusto kong aminin mo na isa kang basurang walang kwenta at hindi ka nararapat tumingala sa mga tulad ko. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa plaza. Napahawak si Mutia sa kanyang bibig. Napakasakit na kondisyon. Hindi lang pera ang nakataya, kundi ang natitirang dignidad ng isang batang wala namang ibang yaman, kundi ang kanyang pangalan. Tumingin si Siklab sa briefcase na puno ng pera. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo, sa gilid ng plaza kung saan nakaupo si Lola Gunita. Nakita niyang umuubo na naman ang matanda, balot na balot ng kumot kahit mainit. Ang lola niya na nagpalaki sa kanya. Ang lola niya na unti-unting nanghihina dahil walang pambili ng gamot. Ibinalik ni Siklab ang tingin kay Don Lacan. Nakita niya ang pangungutya sa mga mata ng bilyonaryo. Alam niyang hinihintay ni Lacan na umiyak siya at umatras. Pero huminga ng malalim si Siklab. Hinawakan niya ng mahigpit ang king na gawa sa kahoy. Tinatanggap ko po ang hamon, sagot ni Siklab. Sa sandaling iyon, alam ni Mutia at ng buong bayan ng Sanhiraya na ang larong ito ay hindi na lang basta tungkol sa chess. Ito ay digmaan. Mabigat ang bawat paghinga ni Siklab. Sa bawat segundong lumilipas, parang mas sumisikip ang mundo sa paligid niya. Nakatutok ang mata niya sa chessboard na inilatag ng assistant ni Don Lacan. Hindi ito gawa sa kahoy tulad ng sa kanya. Yari ito sa mamahaling marmol, itim at puti. At ang mga piyesa ay mabibigat at makikintab na tila pilak at ginto. Sa tapat niya, nakaupo si Don Lacan na may nakakalokong nangiti. Kampante, walang bahid ng kaba. Ano na, bata? Tutunganga ka na lang ba? Sita ni Don Lacan sabay galaw ng kanyang knight. Mabilis at agresibo ang kanyang tira. Baka naman gusto mo nang sumuko at halikan na lang ang sapatos ko ngayon din. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Hindi sumagot si Siklab. Pinilit niyang pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay. Para kay Lola, bulong niya sa sarili. Para sa puso ni Lola. Ginalaw ni Siklab ang kanyang pawn. Depensa. Kailangan niyang mag-ingat. Alam niyang magaling si Don Lacan. Hindi ito basta-basta yumaman ng walang talino. Bawat tira ng Don ay may kasamang patibong. Lumipas ang ilang minuto at lalong bumigat ang tensyon sa plaza. Ang mga tao sa paligid ay tahimik na nagdadasal. Ramdam ni Siklab ang bigat ng kanilang mga tingin. Ang buong Sanhiraya ay nakasalalay sa kanya. Biglang kumulog ng malakas. Nagdilim ang langit at sa isang iglap, bumuhos ang malakas na ulan. Nagkagulo ang mga tao, nagbukas ng mga payong, sumilong sa mga tindahan, pero walang umalis. Agad na pinalibutan ng mga bodyguard si Don Lacan at pinayungan ito. Nanatiling tuyo at komportable ang Don habang nakaupo sa kanyang silyang may kutsyon.
Pero si Siklab, basang-basa. Ang lumang t-shirt niya ay dumikit sa kanyang payat na katawan. Tumutulo ang tubig ulan mula sa kanyang buhok papunta sa kanyang mata, dahilan para manlabo ang paningin niya sa chessboard. Nanginginig siya sa ginaw. Ang tubig na pumapatak sa board ay nagpapadulas sa mga piyesa. Kawawang daga. Pangaasar ni Lakan habang humihit-hit ng tabako. Kahit ang langit ayaw sa'yo, talo ka na. Sa sobrang ginaw at kaba, nagkamali si Siklab. Masyado niyang naisulong ang kanyang bishop. Mabilis pa sa kidlat, sinakmal ito ng queen ni Don Lakan. Boom! Sigaw ni Lakan sabay tawa ng malakas. Wala na ang depensa mo. Ubus na ang mga kawal mo. Napasinghap ang mga nanonood. Nakita ni Siklab ang takot sa mukha ni Mutya na nasa gilid. Napatingin siya sa direksyon ni Lola Gunita na ngayon ay pilit na pinapayungan ng isang kapitbahay gamit ang dahon ng saging. Umuubo ang lola. Nanginginig din sa lamig. Parang gumuho ang mundo ni Siklab. Talo na ba siya? Magiging katatawanan na lang ba siya habang buhay? Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang tuloy-tuloy ang buhos ng ulan sa kanyang muka. Sa dilim ng kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Lola Gunita. Ang boses na laging nagpapakalma sa kanya noong bata pa siya. Siklab, apo. Sa chess, tulad ng sa buhay, hindi laging ang pinakamalakas ang nananalo. Minsan, kailangan mong magsakripisyo. Minsan, ang pinakamaliit na piyesa ang siyang papatay sa hari. Dumilat si Siklab. Pinunasan niya ang tubig ulan sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Tinitigan niyang mabuti ang board. Akala ni Don Lakan ay panalo na siya dahil nakuha niya ang malalakas na piyesa ni Siklab. Pero dahil sa sobrang pagiging agresibo ng Don, naiwan niyang bukas ang depensa ng kanyang king. Nakalimutan niya ang isang maliit na piyesa. Ang pawn. Ang kawal na kanina pa dahan-dahang gumagapang sa gilid, hindi pinapansin ng Don dahil basura lang ito sa paningin niya. Huminga ng malalim si Siklab. Wala nang inig, wala nang takot. Ginalaw niya ang kanyang natitirang knight at isinakripisyo ito sa harap ng queen ni Lakan. Tanga! Halakak ni Lakan at kinain agad ang knight. Tapos ka na! Pero iyon ang patibong. Dahil sa pag-alis ng queen sa pwesto, nabuksan ang daan. Dahan-dahang iniangat ni Siklab ang kanyang maliit at basang pawn. Inilapag niya ito sa huling parisukat sa teritoryo ng kalaban. Isang matunog na lagutok ang narinig kahit na maingay ang ulan. Tumingin si Siklab ng diretso sa mata ni Don Lakan. Checkmate! Mahinang sabi ni Siklab. Natigil ang tawa ni Don Lakan. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan lang ang naririnig. Tiningnan ng Don ang board. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang lusot, kaliwa, kanan, atras. Wala. Ang makapangyarihang hari, naipit ng isang hamak na pawn. Sumabog ang hiyawan sa plaza. Nanalo si Siklab! Nanalo siya! Sigaw ng mga tao. Nagpalakpakan sila. Tumatalon sa tuwa kahit basang-basa sa ulan. Umiiyak si Mutya habang kinukunan ng tagpo. Nakahinga ng maluwag si Siklab. Nanlambot ang kanyang tuhod pero puno ng pag-asa ang kanyang puso. Nanalo siya. May pampaopera na si Lola. Nanginginig ang kamay na inilahad ni Siklab sa harap ng Don. Don Lakan. Nanginginig na sabi ni Siklab. May halong respeto pa rin yung napag-usapan po natin. Yung pabuya para sa lola ko. Dahan-dahang tumayo si Don Lakan. Ang mukha niya ay hindi maipinta, namumula sa galit at hiya. Tinabig niya ang kamay ng kanyang assistant na may hawak na payong. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan. Tiningnan niya si Siklab mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Pabuya? Tanong ni Lakan. Tumawa siya ng mahina. Isang tawang walang kalaman-laman. Naniniwala ka talaga sa himala, no? Biglang sinipa ni Don Lakan ang marble chessboard. Kumalsing ang tunog ng nabasag na marmol.
Nagtalsikan ang mga piyesa sa putikan. Napaupo si Siklab sa gulat. Halos matumba ang wheelchair niya. Tandaan mo ito, hampas lupa. Duro ni Lakan sa mukha ni Siklab habang ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha na parang luha ng demonyo. Walang checkmate sa totoong buhay. Ako ang batas dito at hindi ako magbabayad ng kahit 5 duling sa isang pulubing tulad mo. Tumalikod si Lakan at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iniwan si Siklab na nakatulala, basang-basa at wasak ang puso sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mutya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Nakarecord pa rin ito. Ang pulang tuldok sa screen ay kumukurap-kurap. Tila mata ng isang saksi na hindi pwedeng pumikit. Sa screen ng kanyang telepono at sa harap ng kanyang sariling mga mata, nakita niya ang kalupitan na dumurog sa puso ng buong Sanhiraya. Ang mga piraso ng nabasag na marble chessboard ay nakakalat sa maputik na semento. Si Siklab, na kanina lang ay parang hari na nagtagumpay, ngayon ay nakayuko sa kanyang wheelchair. Basang-basa, nilalamig, at higit sa lahat, pinahiya. Akala mo ba talaga, bata? Ang boses ni Don Lakan ay umaaling-aungaw sa katahimikan ng ulan. Akala mo ba ang isang tulad mo ay may karapatang humingi ng 10 milyon sa akin? Hindi sumagot si Siklab. Nakayuko lang ito. Ang mga balikat ay gumagalaw sa pigil na pag-iyak. Dumukot si Don Lakan sa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Naglabas siya ng isang dakok na barya at ilang gusot na papel na pera, mga beringwela. Heto! Sabi ng Don sabay hagis ng pera sa mukha ni Siklab. Kumalansing ang mga barya nang tumama ito sa bakal na wheelchair bago nahulog sa putikan. Ang ilang papel na pera ay nilipad ng hangin at bumagsak sa maruming tubig baha. Bayad ko yan sa oras na sinayang mo. Dagdag pa ni Lakan na may kasamang nangisi. Masyado kang nangarap ng mataas. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong lumugar. Masakit. Sobrang sakit panoorin. Pero ang sunod na nangyari, ang dumurog ng tuluyan sa puso ni Mutya. Dahan-dahang gumalaw si Siklab. Inabot niya ang gulong ng kanyang wheelchair at pilit na yumuko. Ang nanginginig niyang kamay, na kanina ay gumawa ng checkmate, ngayon ay dahan-dahang dumadampot ng mga barya sa putikan. Huwag, Siklab! Bulong ni Mutya. Gusto niyang sumigaw na, "Huwag mong pulutin yan." Pero nanikip ang lalamunan niya. Alam ni Mutya kung bakit pinupulot ni Siklab ang pera. Hindi dahil wala siyang dignidad, kundi dahil ang bawat barya, kahit gaano kaliit, ay pambili ng gamot para kay Lola Gunita. Nilunok ni Siklab ang kanyang pride para sa buhay ng kanyang lola. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Mutya. Hindi na siya pwedeng maging tagapanood lang. Hindi na ito basta content para sa vlog niya. Ito ay kawalang hiyaan. Ibinaba ni Mutya ang kanyang cellphone pero hindi niya pinatay ang recording. Sumugod siya palapit kay Don Lakan habang papatalikod na ito. "Don Lakan!" Sigaw ni Mutya. Ang boses niya ay basag pero matapang. "Sandali lang po." Huminto ang Don at lumingon. Tinaasan niya ng kilay si Mutya. "At sino ka naman?" "May usapan kayo," giit ni Mutya habang tinuturo si Siklab na nasa likuran niya. "Nanalo siya ng patas. Narinig ng lahat ng tao dito ang hamon niyo. Nangako kayo ng 10 milyon. Tumawa lang ang mga bodyguard ng Don. Lumapit ang isa sa mga ito, isang higanting lalaki na nakabarong, at hinarang si Mutya. "Miss, umalis ka sa dadaanan ni Don Lakan kung ayaw mong masaktan," banta ng bodyguard. "Hindi!" Sigaw ni Mutya. "Lahat ng sinabi niya nakarecord. May ebidensya ako. Kapag hindi niyo tinupad ang usapan, ipapakita ko ito sa buong mundo." Nagbago ang ekspresyon ni Don Lakan. Nawala ang nangisi. Lumapit siya kay Mutya. Ang mukha niya ay halos dumikit na sa mukha ng dalaga. Amoy alak at mamahaling pabango ang hininga nito. "Gawin mo?" Bulong ni Lakan.
na parang ahas. I-upload mo. Tingnan natin kung may maniniwala sa isang probinsyanang vlogger laban sa akin. Tandaan mo to, Hija. Ang katotohanan ay pag-aari ng kung sino ang may pera. At ako, kaya kong bilhin ang buong pagkatao mo. Pagkasabi noon, sinenyasan nila ka ng bodyguard. Isang malakas na tulak ang natanggap ni Mucha. Tumilapon siya paatras at bumagsak sa maputik na semento. Nabitawan niya ang kanyang cellphone pero mabilis niya itong dinampot. Buti na lang, hindi nabasag. Umalis na tayo sa lugar na to. Nangangamoy mahirap. Utos ni Lakan. Sumakay ang Don sa kanyang SUV. Umugong ang makina at mabilis na umarangkada ang convoy. Sinadya nilang dumaan sa malalim na tubig. Dahilan para matalsikan ng maitim na putik, sina Mutya, si Club at maging ang walang malay na si Lola Gunita sa gilid. Naiwan silang tatlo doon, basang-basa, marumi, at tila tinalo ng tadhana. Agad na gumapang si Mutya palapit kay si Club. Niyakap niya ang binata na ngayon ay humahagulgol na habang hawak-hawak pa rin ang mga baryang puno ng putik. Tahan na, si Club! Tahan na! Umiiyak na, sabi ni Mutya habang hinahaplos ang likod ng binata. Kasalanan ko, Ate Mutya. Humihikbing sabi ni si Club. Naniwala ako na pwede kong iligtas si Lola. Umiling si Mutya. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa papalayong sasakyan ni Don Lacan. Hindi ka talo, si Club. Madiing sabi ni Mutya. Hindi pa tapos ang laban. Kinuha ni Mutya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang video file. Nandoon lahat. Ang hamon, ang laro, ang checkmate, ang panloloko, ang pang-iinsulto. Basa ang mga daliri ni Mutya habang nagtatype sa kanyang screen. Ang galit niya ay naging enerhiya. Hindi niya kailangan ng editing. Hindi niya kailangan ng filter. Ang kailangan ng mundo ay ang hubad na katotohanan. Nagtype siya ng caption. Maikli pero tumatagos. Isang bilyonaryo. Niloko at pinahiya ang isang PWD na chess genius. Panoorin ang totoong mukha ni Don Lacan Montefalcon. Pinindot ni Mutya ang upload. Umiikot ang loading circle. 10%. 50%, 80%, 100%. Posted. Sa loob lang ng ilang segundo, tumunog ang notification bell ng cellphone niya. 1, 2, 10, 100. Ang bagyo sa Sanhiraya ay tumigil na, pero ang bagyo sa social media ay kasisimula pa lamang. Payapa ang umaga sa loob ng mansyon ni Don Lacan sa Isla Verde. Ang hangin ay amoy lavender at aircon, malayo sa amoy ng putik at ulan ng Sanhiraya. Nakaupo si Lacan sa dulo ng mahabang dining table. Suot ang kanyang silk bathrobe habang humihigop ng mainit na kapeng nagkakahalaga ng libu-libong piso bawat tasa. Para sa kanya, ang nangyari kahapon ay isa lamang masamang panaginip na madaling kalimutan. Isang maliit na abala. Isang lamok na tinapik niya at napatay. Sir? Boses ng kanyang assistant na si Greg. Nakatayo ito sa pinto ng dining area. Putut-putla ang muka. Hindi lumingon si Lacan. Patuloy siya sa pagbabasa ng dyaryo. Greg, di ba sinabi ko sa'yo? Ayaw ko ng istorbo kapag nag-aagahan ako. Unless bumagsak ang gobyerno, huwag mo akong kakausapin. Mas malala pa po sa pagbagsak ng gobyerno, sir. Nanginginig na sagot ni Greg. Ibinaba ni Lacan ang dyaryo. Tinitigan niya ang assistant. Ano bang pinagsasabi mo? Dahan-dahang inilapag ni Greg ang isang iPad sa mesa. Panoorin niyo po, sir. Trending na po ito worldwide. Kinuha ni Lacan ang iPad. Sa screen, nakita niya ang mukha ng babaeng vlogger kahapon, si Mutya. Ang video ay may pamagat na ang tunay na mukha ng isang Montefalcon. Pinindot ni Lacan ang play. Narinig niya ang sarili niyang boses. Malinaw na malinaw. Tandaan mo ito, hampas lupa. Walang checkmate sa totoong buhay. Ako ang batas dito. Kitang-kita sa video kung paano niya sinipa ang chessboard.
Kung paano niya hinagisan ng barya ang batang lumpo. Kung paano gumapang ang bata sa putikan. Ang anggulo ng video ay perpekto. Mukha siyang demonyong nakatayo sa ibabaw ng mga anghel na may putol na pakpak. Tiningnan ni Lacan ang view count, 10 milyong views, sa loob lang ng 8 oras. Bumaba ang tingin niya sa mga comments. Sunod-sunod, parang machine gun. Walang puso. Boycott Isla Verde. Akala ko ba respetadong tao siya? Isa pala siyang halimaw. #Justice for Siklab. Ibalik ang dignidad ng mahihirap. Sana mabulok ka sa impyerno. Lacan Montefalcon. Fake news! Sigaw ni Lacan, sabay bato ng iPad sa pader. Nabastag ang screen nito at kumalat ang bubog sa makintab na sahig. Tumayo siya, nanginginig sa galit. Sino ang babaeng yan? Hanapin niyo siya. Idemanda niyo siya. Cyber libel. Paninirang puri. Kahit ano. Sir, yumuko si Greg. Parang takot na takot magsalita. Tumawag po ang board of directors kanina. Bumagsak po ng 15% ang stock value ng Montefalcon Group ngayong umaga lang. Nag-pull out na rin po ang 2 international investors para sa bagong hotel project. Natigilan si Lacan. Parang may sumuntok sa tiyan niya. Pera. Pera na ang pinag-uusapan. Ang reputasyon, kaya niyang ayusin. Pero ang pagkawala ng pera, iyon ang hindi niya matatanggap. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang opisina. Sunod-sunod, walang tigil. Ang tunog ay parang sirena ng ambulansya na nagpapahiwatig ng emergency. Napahawak si Lacan sa gilid ng mesa. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pride. Paano siya natalo ng isang putol-putol na video? Paano siya napabagsak ng isang batang nakaupo sa wheelchair at isang vlogger na walang pangalan? Hindi. Bulong ni Lacan. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Hindi ako magpapatalo sa mga daga. Humarap siya kay Greg. Tawagan mo si Kapitan Tiago. Ngayon din. Si Kapitan Tiago po? Yung tagalinis ng mga problema? Oo. Sigaw ni Lacan. Sabihin mo sa kanya, gusto kong mawala ang pinag-uugatan ng problemang ito. Naglakad si Lacan papunta sa bintana. Tanaw ang magandang view ng dagat. Pero sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Siklab. Ang batang iyon, ang simula ng lahat. Kung hindi dahil sa pesteng chess game na yan, nasa kanya pa rin sana ang respeto ng lahat. Kinuha ni Lacan ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ng isang numero na walang pangalan. Hello, Boss Lacan? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Maingay, parang nasa lansangan. Makinig ka, Tiago. Malamig na utos ni Lacan. Wala nang emosyon ng boses niya. Puro yelo na lang. Masyadong maingay ang mga tao sa palengke ng San Hiraya. Lalo na yung lugar kung saan naglalaro ng chess ang mga tambay. Anong gusto niyong gawin ko, boss? Gusto kong linisin mo, sabi ni Lacan habang pinipisil ang baso ng tubig sa kanyang kamay hanggang sa magkalamat ito. Sunugin mo ang pwesto nila. Siguraduhin mong wala silang babalikan. Ipakita mo sa kanila kung ano ang nangyayari kapag kinalaban nila ang hari. Masusunod, boss. Ibinaba ni Lacan ang telepono. Tumingin siya sa salamin. Inayos niya ang kanyang bathrobe. Ngumiti siya. Isang ngangiting walang bahid ng pagsisisi. Akala nila, kaya nilang sirain ang pangalan niya sa social media? Pwes, sisirain niya ang mundo nila sa totoong buhay, Puwangi. Kung gusto nila ng apoy, bibigyan niya sila ng impyerno. Madilim ang gabi sa loob ng barong-barong ni na Lola Gunita. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa kislap ng lumang telebisyon ng kanilang kapitbahay, narinig sa manipis na dingding na plywood. Ubo ng ubo si Lola Gunita. Ang kanyang dibdib ay parang pinupiga. Bawat paghinga ay may kasamang huni, pero mas masakit pa sa kanyang sakit ang nakikita niya sa siwang ng dingding. Sa TV ng kapitbahay, ibinabalita ang iskandalo.
Trending sa inyo ngayon ang video ng bilyonaryong si Don Lacan Montefalcon matapos niyang ipahiya ang isang PWD sa probinsya ng pumikit si Lola Gunita. Ang pangalang Lacan ay bago sa kanyang pandinig, pero ang mukhang iyon ay hinding-hindi niya makakalimutan. Kahit puno na ng kulubot ang noo nito, kahit nakasuot ito ng mamahaling salamin, kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga mata ng isang batang gutom. Gutom hindi lang sa pagkain, kundi sa pagkilala. Boyet, bulong ni Lola Gunita sa kawalan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Bumalik sa kanyang alaala ang isang batang gusgusin. 30 taon na ang nakakaraan. Ang batang tinuruan niyang maglaro ng chess sa bangketa. Ang batang mabilis matuto, pero mabilis ding magalit kapag natatalo. Lola, bakit kailangan kong isakripisyo ang queen? Tanong ng batang Boyet noon. Di ba siya ang pinakamalakas? Dahil minsan, Boyet, sagot ni Lola noon, kailangan mong bitawan ang kapangyarihan para iligtas ang iyong prinsipyo. Ang hari ang puso ng laro, hindi ang reyna. Pero hindi nakinig si Boyet. Ninakaw niya ang alkansya ni Lola Gunita, ang ipon niya para sa kanyang pagtanda, at tumakas papuntang Maynila. Ang huling sabi nito sa sulat, babalik ako kapag mayaman na ako. Babayaran kita ng triple. Hindi ako magpapatalo sa buhay na ito. Ngayon, mayaman na siya. Pero tila natalo siya sa laro ng buhay. Biglang naputol ang pagmumuni-muni ni Lola Gunita nang makarinig siya ng sigawan sa labas. Sunog! Sunog! Agad na bumangon si Lola. Kahit na umiikot ang kanyang paningin, ang amoy ng usok ay mabilis na pumasok sa kanilang maliit na bahay. Amoy goma, amoy gasolina. Bumukas ang pinto at pumasok si Siklab, uling-uling ang muka at umiiyak. Lola, kailangan na nating lumabas. Nasusunog ang palengke. Papunta dito ang apoy. Sigaw ni Siklab habang pilit na inilalapit ang kanyang wheelchair sa kinaroroonan ng matanda. Inalalaya ni Siklab si Lola pasakay sa wheelchair kahit na siya mismo ay hirap na hirap. Sa labas, nagkakagulo ang mga tao. Ang dating tahimik na gabi ay naging impyerno. Ang paboritong pwesto ni Siklab sa ilalim ng puno ng akasya, kung saan sila naglaro kahapon, ay nilalamon na ng naglalagablab na apoy. Nang makalayo sila ng kaunti, tumigil si Siklab. Nakatingin siya sa nasusunog na palengke. Ang lugar kung saan siya kumikita, kung saan siya nakaramdam ng halaga. Ngayon ay abo na lang. Bakit, Lola? Hagulgol ni Siklab. Bakit nila ginagawa ito sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama. Hinawakan ni Lola Gunita ang nanginginig na kamay ng kanyang apo. Alam niya kung bakit. Naamoy niya ang pamilyar na luto ng isang taong ayaw magpatalo. Hindi ito aksidente, ito ay ganti. Kumirot ang puso ni Lola. Ang batang pinalaki niya sa chess ay naging isang halimaw na handang sunugin ang mundo para lang hindi masabing talo siya. Siklab! Mahina pero madiing sabi ni Lola Gunita. Tumingin si Siklab sa kanya, puno ng luha ang mata. Dumukot si Lola sa bulsa ng kanyang duster. Inilabas niya ang isang lumang pyesa ng chess, isang maitim na king na gawa sa kahoy. Ito ang kapareha ng set na ninakaw ni Boyet noon, ang tanging naiwan sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya, utos ni Lola. Po? Kanino po? Naguguluhang tanong ni Siklab. Kay Don Lacan, sagot ni Lola. Tumingin siya sa direksyon ng Isla Verde Resort na nakatayo sa tuktok ng burol, malayo sa sunog, nagniningning sa liwanag. Kailangan ko siyang makita. Pero Lola, delikado. Siya ang kaaway natin. Siya ang dahilan nito. Hindi apo, umiling si Lola Gunita. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kahit na hinihingal siya, siya ay isang laro na hindi ko natapos. At ngayong gabi, kailangan kong ibigay ang huling leksyon. Pinilit ni Lola na tumayo.
Pero napahawak siya kay Siklab. Mahina na ang kanyang katawan, pero ang kanyang espiritu ay parang bakal. Ihatid mo ako sa mansyon, Siklab, ngayon din. Sa gitna ng liwanag ng apoy na tumutupok sa kanilang mga pangarap, nagpasya si Lola Gunita na harapin ang multo ng kanyang nakaraan, hindi para humingi ng tulong, kundi para singilin ang isang utang na hindi nababayaran ng pera. Habol hininga si Mutya habang tinutulak ang wheelchair ni Siklab paakyat sa matarik na daan patungo sa Isla Verde. Ang kanyang tricycle ay naiwan sa paanan ng burol dahil nasiraan ito ng makina. Kaya wala silang choice, kundi lakarin ang huling kilometro. Sa kandungan ni Siklab, nakaupo si Lola Gunita. Balot na balot ito ng kumot, nanginginig, at sunod-sunod ang pag-ubo. Ang usok mula sa sunog sa palengke ay nakakapit pa rin sa kanilang mga damit. Isang amoy na nagsisilbing gasolina sa galit na nararamdaman ni Mutya. "Malapit na tayo, Lola," hingal na sabi ni Siklab. Kahit na ang totoo ay pagod na ang kanyang mga braso sa pag-alalay sa matanda. Nang marating nila ang dambuhalang gate ng mansyon ni Don Lacan, para silang mga langgam na humaharap sa isang higante. Ang gate ay gawa sa ginto at itim na bakal na papaligiran ng matataas na pader na may electric fence. Sa loob, tanaw ang paraiso. Sa labas, impyerno. "Hoy, anong ginagawa niyo dito?" Sigaw ng isang guard na nakabantay sa gate. Nakatutok agad ang flashlight sa mukha nila. "Kailangan naming makausap si Don Lacan," matapang na sagot ni Mutya. Inilabas niya agad ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-livestream. "Ngayon din, umalis kayo, private property ito," pingbulaw ng guard. "Hindi ba kayo nadala sa nangyari sa palengke?" Nagpanting ang tainga ni Mutya. "So inaamin niyo na kayo ang may gawa ng sunog?" Hindi sumagot ang guard. Sa halip ay lumabas ito, kasama ang dalawa pang kasamahan. May hawak silang mga batuta. "Paalisin ang mga yan. Kalad ka rin kung kailangan." Utos ng head guard. "Huwag po." Sigaw ni Siklab ng akmang hahawakan ng guard ang wheelchair. "May sakit po ang lola ko. Parang awa niyo na." Pero walang awa ang mga ito. Hinablot ng isang guard ang braso ni Mutya at itinulak siya palayo. Muntik na siyang mabitawan ang cellphone niya. Ang isa naman ay tinabig ang wheelchair. Dahil sa lakas ng puwersa, tumagilid ang wheelchair. "Lola!" hiyaw ni Siklab. Bumagsak si Lola Gunita sa sementadong daan. Tumama ang kanyang balikat sa matigas na lupa. Napadaing siya sa sakit. Isang tunog na dumurog sa puso ni Mutya. "Lola Gunita!" Agad na bumangon si Mutya at tumakbo palapit, pero hinarang siya ng guard. "Tama na yan!" Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw. Biglang tumigil ang mga guard at yumuko. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Lumabas si Don Lacan. Nakasuot siya ng silk pajamas at may hawak na baso ng whiskey. Mukha siyang hari na naistorbo ang pagtulog ng mga maiingay na alipin. "Ano ba ang problema dito?" Iritang tanong ni Lacan. Tumingin siya sa nakumbulsyong katawan ng matanda sa lupa. Tapos kay Siklab na umiiyak habang gumagapang palapit sa lola niya. At huli kay Mutya na nakatutok ang kamera. "Ayan na naman kayo," ngisi ni Lacan nang makita ang cellphone ni Mutya. "Content na naman? Ano to? Drama serye? Ang pulubi at ang bilyonaryo?" Lumapit si Lacan kay Lola Gunita na pilit na iniaangat ang ulo. "At ikaw naman, tanda," sabi ni Lacan, sabay sipa ng mahina sa paanan ni Lola. "Wala dito ang DSWD. Sa munisipyo kayo manghingi ng limos. Wag sa..." "Boyet!" Natigil si Lacan. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog. Ang pangalang iyon. Walang tumatawag sa kanya ng pangalang iyon sa loob ng 30 taon. Patay na si Boyet. Si Don Lacan na siya. Dahan-dahang iminulat ni Lola Gunita ang kanyang mga mata. Sa kabila ng dumi sa muka at panghihina, ang titig niya ay matalas pa rin. Ang titig ng isang guro sa kanyang pasaway na estudyante. "Boyet!" Ulit ni Lola Gunita.
Ang boses ay garalgal, pero malinaw. Nalimutan mo na ba ang turo ko? Ang tunay na hari, hindi nananakit ng pound. Namutla si Don Lacan. Parang nakakita siya ng multo. Umatras siya ng isang hakbang. Ang kaninang maangas na tindig ay biglang gumuho. "Sa sino ka?" Nanginginig na tanong ni Lacan. Inabot ni Lola Gunita ang kanyang nanginginig na kamay. Sa palad niya, hawak niya ang isang maitim na king. Ang kahoy na piyesa na may ukit ng letrang B sa ilalim. "Ninanakaw mo ito sa akin noon," bulong ni Lola. "Sabi mo, babalik ka para bayaran ako. Ito na ba ang bayad mo, Boyet? Ang sunugin ang bayan natin?" Nanlaki ang mga mata ni Lacan, ang alaala ng kanyang kabataan, ang amoy ng estero, ang gutom, at ang matandang babae na nagturo sa kanya ng chess para ilayo siya sa bisyo ay bumalik na parang tsunami. Siya si Aling Gunita, ang babaeng tinakbuhan niya ang babaeng ninakawan niya, katahimikan. Maging ang mga guard ay nagkatinginan, hindi alam ang gagawin. Si Mucha ay hindi makahinga habang nire-record ang bawat reaksyon sa mukha ng Don. Ang dakilang Don Lacan, na kayang bilhin ang lahat, ay nakatayo ngayon sa harap ng isang matandang gusgusin, mukhang isang batang nahuli sa akto ng pagnanakaw. Biglang umubo ng malakas si Lola Gunita. Isang ubo na parang punit na tela. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang kamay. Ang piyesang king ay gumulong sa paanan ni Don Lacan. Nawalan ng malay si Lola. "Lola, gumising ka!" Sigaw ni Siklab. Napatingin si Lacan sa matanda, tapos sa piyesa ng chess sa kanyang paanan. Ang puso niya ay kumalabog ng mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Takot. Nakatitig si Don Lacan sa maliit na piyesa ng chess sa kanyang paanan. Ang itim na king. Biglang naglaho ang ingay ng paligid. Nawala ang iyak ni Siklab, ang klik ng kamera ni Mucha, at ang bulungan ng mga guard. Ang naririnig lang ni Lacan ay ang tibok ng sarili niyang puso. Mabilis, malakas, parang drum na humahampas sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa nakaraan. 30 taon na ang nakalilipas. Flashback, isang madilim na gabi sa Tondo. Amoy kanal, amoy pawis, amoy kahirapan. Si Boyet, 15 taong gulang, ay nakatayo sa harap ng maliit na altar ni Aling Gunita. Tulog na ang matanda. Sa ilalim ng kanyang unan, nakasiksik ang isang lata ng biskwit, ang kanyang alkansya. Alam ni Boyet na laman noon ay ang ipon ni Aling Gunita mula sa paglalabada. Pambili sana ng bagong salamin sa mata at gamot sa rayuma. Pero gutom si Boyet. At higit sa gutom sa pagkain, gutom siya sa pangarap. Sawa na siyang maging mahirap. Sawa na siyang maglaro ng chess sa bangketa kapalit ng barya. Dahan-dahang hinila ni Boyet ang lata. Kumalansing ito ng bahagya. Nagising si Aling Gunita. "Boyet?" Mahinang tawag ng matanda. "Anong ginagawa mo?" Hindi gumalaw si Boyet. Hawak niya ang lata. Huling-huli siya. Inaasahan niyang sisigawan siya nito, papaluin, o ipapatawag ang pulis. Pero hindi iyon ang ginawa ni Aling Gunita. Bumangon ito. Tiningnan siya nang may lungkot sa mga mata at sinabi ang mga salitang humahabol kay Lacan hanggang ngayon. "Kung kailangan mo yan para mahanap mo ang sarili mo, sige, dalhin mo. Pero huwag mong kalilimutan, Boyet. Ang tunay na panalo ay hindi nakukuha sa pag-apak sa iba." Tumakbo si Boyet palabas ng bahay gabing iyon. Hindi siya lumingon. Ninakaw niya ang pera. Ninakaw niya ang tiwala. At para hindi siya makonsensya, ninakaw din niya ang paboritong chess piece ng matanda, ang itim na king, bilang pangako sa sarili na babalik siya balang araw bilang isang hari. Balik sa kasalukuyan. Napasinghap si Don Lacan. Ang hangin ay tila naging yelo sa kanyang baga. Yumuko siya at dahan-dahang pinulot ang chess piece.
Luma na ito, gasgas, at may bahid ng putik. Pero ito pa rin yon. Ang bigat nito sa kanyang palad ay kasing bigat ng kanyang kasalanan. Tiningnan niya ang matandang babae na nakahandusay sa semento, si Lola Gunita. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat nang wala siyang wala, ay siya ring babaeng ipinagtatabuyan niya ngayon. At ang mas masakit, siya ang dahilan kung bakit ito narito. Ang sunog. Ang utos niya kay Kapitan Tiago. Sinunog niya ang tahanan ng taong nagligtas sa kanya noon. Halimaw ako. Bulong ni Lacan sa kanyang isip. Tulong! Parang awa niyo na. Sigaw ni Siklab na pumutol sa pagmumuni-muni ni Lacan. Hindi na po humihinga si Lola. Nagising ang diwa ni Lacan. Tiningnan niya si Siklab. Sa mukha ng batang ito, nakikita niya ang sarili niya noon. Mabilis, matapang, pero walang kapangyarihan. Ang kaibahan lang, si Siklab ay nanatili para sa lola nito. Siya, tumakbo palayo. Si Siklab ang naging tao na dapat sana ay naging siya. Tumingin si Lacan sa paligid. Ang mga guard ay naghihintay ng utos. Si Mutya ay nakatutok pa rin ng kamera. Naghihintay kung tatapusin ba niya ang kasamaan o magpapakita ng kahit katiting na puso. Ito ang tunay na laro. Hindi ang chess match kahapon. Ito ang checkmate. Nakasalalay sa desisyon niya ngayon kung mananatili siyang Don Lacan, ang bilyonaryong walang pakiramdam, o babalik siya sa pagiging boyet, ang batang may utang na loob. Nanginginig ang kamay ni Lacan. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang pumasok sa mansyon at magkulong. Madali lang yon. Pwede niyang ipataboy ang mga ito. Pwede niyang sabihing hindi niya kilala ang matanda. Pero narinig niya ulit ang ubo ni Lola Gunita. Mahina. Papawala na. Pumikit si Lacan ng mariin. Isinuksok niya ang itim na king sa bulsa ng kanyang pajama, malapit sa kanyang puso. Pagmulat ng kanyang mata, wala na ang lamig. Buksan ang gate! Sigaw ni Lacan. Ang boses niya ay dumagundong, hindi sa galit, kundi sa takot na mahuli ang lahat. Sir? Tanong ng guard na guluhan. Sabi ko buksan ang gate, ilabas ang sasakyan, dalhin ang doktor ko dito. Ngayon din. Bulyaw ni Lacan habang tumatakbo palapit kay Lola Gunita. Lumuhod ang bilyonaryo sa maruming semento. Ang kanyang mamahaling pajama ay nalagyan ng putik at dugo, pero wala na siyang pakialam. Hinawakan niya ang kamay ni Lola Gunita. Malamig ito. Lola? Bulong ni Lacan. Ang boses ay basag. Gising po. Nandito na si Boyet. Babayaran na po kita. Gising na. Hindi gumalaw si Lola. Nataranta si Lacan. Binuhat niya ang matanda. Ang magaan nitong katawan ay parang isang tuyong dahon sa kanyang mga bisig. Sakay, bilisan niyo. Sigaw niya sa driver na kakarating lang gamit ang SUV. Tumingin si Lacan kay Siklab at Mutya na parehong nakatulala. Ano pang hinihintay niyo? Sigaw ni Lacan. May luha na sa gilid ng mata. Sumakay kayo. Hindi ko hahayaang mamatay siya nang dahil sa akin. Hindi na maintindihan ni Siklab ang nangyayari. Ang mundo niya ay umikot ng napakabilis. Kanina lang, nasusunog ang kanilang palengke. Ngayon, nasa loob na siya ng magarang sasakyan ni Don Lacan. Ang amoy ng mamahaling leather ay humahalo sa amoy usok ng kanilang mga damit. Sa tabi niya, nakaupo si Don Lacan. Pero hindi ito ang Don Lacan na nakilala niya kahapon. Ang Don Lacan na ito ay walang abangis. Ang Don Lacan na ito ay takot. Hawak-hawak ni Lacan ang kamay ni Lola Gunita na nakahiga sa kandungan nito. Basang-basa ng luha ang pisngi ng bilyonaryo. Lola, huwag po kayong bibitaw. Paulit-ulit na bulong ni Lacan. Sorry na po, Lola. Patawarin niyo po si Boyet. Si Boyet, yun pala ang pangalan niya. Tinitigan ni Siklab ang eksena. Ang lalaking sumira sa kanyang dignidad. Ang lalaking humamak sa kanya. Ngayon ay umiiyak na parang isang batang nawawala.
Hindi alam ni Siklab kung ano ang dapat maramdaman. Galit ba? Awa? Pagkalito? Nang dumating sila sa pinakamalaki at pinakamahal na ospital sa probinsya, bumukas ang pinto at para silang mga artista sa pelikula. Agad na may sumalubong na mga nurse at doktor. Isinakay si Lola Gunita sa isang stretcher at mabilis na isinugod sa emergency room. Naiwan silang tatlo ni Mutya sa puting-puting hallway. Tahimik, malamig. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lakan. Napatingin si Siklab sa kanyang sarili. Ang kanyang tsinelas ay puno ng putik. Ang kanyang damit ay may uling. Pakiramdam niya ay isa siyang basura na napadpad sa isang palasyo. Lumipas ang tila isang oras na parang isang taon. Walang nagsasalita. Si Mutya ay nakaupo sa isang tabi. Hindi na nagre-record, nakatingin lang sa kawalan. Si Lakan naman ay palakad-lakad, hindi mapakali. Kinukusot ang kanyang mga kamay. Biglang bumukas ang pinto ng ER at lumabas ang isang doktor. Sino po ang pamilya ni Ginang Gunita? Sabay na tumayo si Siklab at si Lakan. Ako po ang apo niya, sabi ni Siklab. Ako ang magbabayad ng lahat. Mabilis na sabi ni Lakan. Tiningnan sila ng doktor. Malubha po ang lagay niya. Inatake siya sa puso at pinalala ito ng usok na nalanghap niya. Kailangan niya ng agarang triple bypass surgery. Napahawak si Siklab sa kanyang wheelchair. Operasyon. Ito ang dahilan kung bakit siya sumali sa laro. Pero, dugtong ng doktor, at dito bumigat ang hangin. Dahil sa kanyang edad at kondisyon, napakadelikado ng operasyon. At napakamahal. Ito na ang pagsubok. Tumingin si Siklab kay Lakan. Ito ba ang pagkakataon na aatras ang Don? Ngayong alam na niya ang halaga? Pero hindi kumurap si Don Lakan. Tumingin siya ng diretso sa mata ng doktor. Gawin niyo ang lahat, madiing sabi ni Lakan. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Pero wala nang yabang. Puro na lang pagsusumamo. Kahit magkano, babayaran ko. I-assemble niyo ang pinakamagaling na team ninyo. Kung kailangan magpalipad tayo ng espesyalista mula sa Maynila. Pera lang yan. Iligtas niyo lang siya. Natigilan si Siklab. Ang 10 milyong pinaglaban niya na ipinagkait sa kanya. Ngayon ay ibinibigay ng buong-buo ni Lakan. At higit pa, nang walang anumang kondisyon. Nang pumasok na muli ang doktor para ihanda ang operasyon, dahan-dahang lumapit si Siklab kay Lakan. Bakit po? Tanong ni Siklab. Ang boses ay nanginginig. Bakit niyo ginagawa to? Tumingin si Lakan sa kanya. Ang mga mata nito ay namumugto. Wala na ang tingin ng isang hari sa isang alipin. Ngayon, ang tingin nila ay pantay na. 2 taong parehong takot na mawalan. Dahil ang lola mo, sagot ni Lakan, ang nag-iisang tao sa mundo na naniwala sa akin nung ako pa ang nasa posisyon mo. Utang ko sa kanya ang buhay ko. At ngayon, baka hindi ko pa ito mabayaran. Umupo si Lakan sa upuan sa tabi ni Siklab. Sa unang pagkakataon, hindi na sila magkalaban sa chessboard. Magkatabi sila sa waiting area ng buhay at kamatayan. Tahimik, walang nagsalita. Pero sa katahimikang yon, naramdaman ni Siklab ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-unawa, naiintindihan na niya. Ang hari sa harap niya ay isa ring pawn noon. Ilang oras pa ang lumipas. Ang ilaw sa itaas ng operating room ay nakapatay na. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Walang ngiti. Tumayo si Lakan. Napakapit si Siklab sa gulong ng kanyang wheelchair. Doc, kamusta po si Lola? Nanginginig na tanong ni Lakan. Tumingin ang doktor sa kanila. Huminga ito ng malalim. Naging matagumpay po ang operasyon, sabi ng doktor. Pero habang isinasara namin ang sugat, nagkaroon po ng komplikasyon. Komplikasyon? Ang isang salitang yon
ay parang bombang sumabog sa tahimik na hallway ng ospital. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Don Lacan. Mas matindi pa kaysa dati. Naging stable na po siya ngayon pagpapatuloy ng doktor. Pero kailangan nating obserbahan ng mabuti ang susunod na 24 na oras. Critical po ang mga oras na ito. Isang maling galaw lang ng katawan niya at baka hindi na natin siya maisalba. Bumagsak ang balikat ni Lacan. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa gyera. Pero ngayon ay nasa bingit naman ng kamatayan ang reynang ipinaglalaban niya. Nang pumasok muli ang doktor, naiwan na naman silang dalawa ni Cyclab. Umupo si Lacan sa tabi ng wheelchair ng bata. Ang mamahaling sapatos niya at ang pudpod na tsinelas ni Cyclab ay magkatabi na ngayon, parehong naghihintay. Hindi siya pwedeng mamatay. Basag ni Lacan sa katahimikan. Hindi niya alam kung sino ang kausap niya, si Cyclab ba o ang sarili niya. Hindi pwede. Hanggat hindi ko pa nababayaran ang lahat ng utang ko. Tumingin si Cyclab sa kanya. Wala nang galit sa mga mata ng bata. Pagtataka na lang, ano po ba talaga ang nangyari noon? Mahinang tanong ni Cyclab. Huminga ng malalim si Lacan. Ito na siguro ang tamang panahon. Ang panahon para aminin ang pagkatalo, hindi sa chess, kundi sa buhay. Gaya mo Cyclab, panimula ni Lacan. Magaling din akong mag-chess noong bata ako. Pero hindi ako kasing tapang mo. Duwag ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kahirapan, ang pagtuturo ni Lola Gunita, ang pagnanakaw, ang pagtakas. Ginamit ko ang talino ko sa chess para umangat sa buhay. Sabi ni Lacan, ang boses ay puno ng pagsisisi. Naging magaling akong negosyante. Bawat deal, parang isang laro ng chess. Lagi kong hinahanap ang kahinaan ng kalaban. Lagi kong sinisigurado na checkmate sila. Pero habang tumataas ako, unti-unti kong kinalimutan kung saan ako nanggaling. Kinalimutan ko si Lola Gunita. Kinalimutan ko si Boyet. Nakinig lang si Cyclab. Walang panghuhusga. Nang makita kita kahapon, pagpapatuloy ni Lacan, nakita ko ang sarili ko sa'yo at kinasuklaman ko yon. Kinasuklaman ko ang paalala na minsan din akong naging mahirap, na minsan din akong nangarap. Kaya gusto kitang durugin. Para patunayan sa sarili ko na malayo na ako sa pagiging Boyet. Pero hindi po kayo si Boyet, biglang sabi ni Cyclab. Nagulat si Lacan. Anong ibig mong sabihin? Dumukot si Cyclab sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang isang puting pawn na gawa sa kahoy ng bayabas, ang piyesang ginamit niya para i-checkmate si Lacan. Si Boyet po, ayon sa kwento ni Lola, ay isang batang gustong maging hari. Sabi ni Cyclab habang pinaglalaruan ng pawn. Pero si Don Lacan, siya po yung hari na natakot sa isang maliit na pawn. Natigilan si Lacan. Tama ang bata. Ang buong buhay niya ay ginugol niya sa pag-iipon ng kapangyarihan. Mga queen, rook, bishop. Pero sa huli, isang hamak na pawn ang nagpabagsak sa kanya. Hindi lang sa chessboard, kundi sa harap ng buong mundo. Hindi ka galit sa akin? Tanong ni Lacan. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Sa lola mo? Sa bayan niyo? Umiling si Cyclab. Sabi po ni Lola, ang galit ay parang lason na iniinom mo habang umaasang mamamatay ang kalaban mo. Ayaw ko pong lasunin ang sarili ko. Ang gusto ko lang, gumaling si Lola. May kung anong kumurot sa puso ni Lacan. Ang kapatawaran. Isang bagay na hindi niya kayang bilhin, pero ngayon ay ibinibigay sa kanya ng libre ng batang sinaktan niya. Salamat Cyclab, sabi ni Lacan. At sa unang pagkakataon, ito ay taos-puso. Biglang tumunog ang cellphone ni Lacan. Isang numero mula sa kanyang opisina. Sinagot niya ito. Sir! Boses ng kanyang assistant na si Greg, natataranta. Emergency po! Nagpatawag ng bigla ang board meeting ang mga investors. Gusto nilang tanggalin ka bilang CEO dahil sa iskandalo. Kung hindi ka makakarating sa loob ng 1 oras, mawawala sa iyo ang lahat. Nabitawan ni Lacan ang telepono, ang kanyang kaharian, ang Montefalcon Group na binuo niya mula sa pawis.
at kasalanan. Ngayon, babawiin na sa kanya. Ito na ang tunay na checkmate. Tumingin si Lacan sa pinto ng ICU kung nasaan si Lola Gunita. Pagkatapos, tumingin siya sa telepono niya sa sahig. Kailangan niyang pumili, ang babaeng nagligtas sa kaluluwa niya o ang kumpanyang nagbigay sa kanya ng mundo. Umalis na po kayo, sabi ni Siklab, na tila nabasa ang isip ni Lacan. Hindi, dito lang ako, madiing sagot ni Lacan. Hindi ko na siya iiwan ulit. Hindi po yan ang ituturo sa inyo ni Lola, giit ni Siklab. Ang tunay na hari, hindi tumatakbo sa laban. Ipaglaban niyo po ang sa inyo. Kami na po ang bahala dito. Nagulat si Lacan sa sinabi ng bata. Sa gitna ng lahat, si Siklab pa ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Tumayo si Lacan. Tumingin siya kay Siklab at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang totoong nangiti. Babalik ako, sabi ni Lacan. At pagbalik ko, may dala na akong magandang balita para kay Lola. Tumalikod si Lacan at naglakad palayo, hindi bilang isang talonang hari, kundi bilang isang mandirigma na handang bawiin ang kanyang korona, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa karangalan. Kinabukasan, ang buong Pilipinas ay nakatutok sa isang kaganapan, ang press conference ng Montefalcon Group. Inaasahan ng lahat na iaanunsyo ang pagpapatalsik kay Don Lacan Montefalcon. Nanonood si Mutya mula sa TV ng ospital, katabi si Siklab na nagbabantay sa labas ng ICU. Magdamag silang hindi natulog, pero ang kanilang mga puso ay puno ng pananabik. Lumabas si Don Lacan sa entablado, mag-isa. Walang bodyguard, walang assistant. Ang kanyang mukha ay pagod, pero ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi niya binasa ang nakahandang script. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ako narito para magsinungaling. Hindi ako narito para magdahilan. Narito ako para aminin ang aking pagkakamali. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang kabataan bilang sibuyet, ang kanyang pagtakas, ang kanyang paglimot, at higit sa lahat, ang kanyang kasalanan kay Siklab at sa bayan ng San Hiraya. Ang video na nakita ninyo ay totoo, pag-amin ni Lacan. Ako ay naging arogante, walang puso, at makasarili. At dahil doon, humihingi ako ng tawad. Lalo na sa'yo, Siklab Magbanua. Pinatunayan mo sa akin na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa laki ng puso. Napasinghap ang mga reporter, hindi ito ang inaasahan nila. Dahil sa aking mga ginawa, pagpapatuloy ni Lacan, nagpasya ako. Nagamitin ang aking kayamanan sa tamang paraan. Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang isang dokumento. Itinatag ko ngayon ang Gunita Magbanua Chess Foundation o anunsyo ni Lacan. Isang pundasyon na magbibigay ng scholarship sa lahat ng batang Pilipino na may talento sa chess, lalo na sa mga batang kapuspalad. Sisimulan natin ito sa pamamagitan ng pagpapatayo ng bagong palengke at isang youth center sa bayan ng San Hiraya. Nagpalakpakan ang mga tao. Umiiyak si Mutya habang kinukunan ang reaksyon ni Siklab. Ang bata ay nakangiti lang, isang ngangiting puno ng pasasalamat. At para sa'yo, Siklab, sabi ni Lacan, na parang kinakausap niya ang bata. Sa pamamagitan ng TV, inilabas niya ang isang tseke. Ito ang 10 milyong piso na ipinagkait ko sa'yo, pero hindi ito bayad sa isang sugal. Ito ay investment. Investment sa pangarap mo at sa pangarap ng libo-libo pang batang tulad mo. Pagkatapos ng press conference, bumalik si Lacan sa ospital. Hindi na siya si Don Lacan, ang bilyonaryo. Siya na ulit si Boyet, ang alagad na bumabalik sa kanyang guro. Sakto sa kanyang pagdating, lumabas ang doktor mula sa ICU. Ngumiti ito. Stable na siya, sabi ng doktor. Hinahanap na niya kayo.
Isang milagro. Dahan-dahan silang pumasok sa kwarto. Nakaupo na si Lola Gunita sa kama. Mahina pa, pero mulat na ang mga mata. Lola, sabi ni Lakan, lumuluhod sa tabi ng kama. Hinawakan ni Lola Gunita ang kanyang kamay. Napanood kita, Buwet. Mahinang sabi ng matanda. Sa wakas, natutunan mo rin ang leksyon. Salamat po, Lola. Kayo po ang nagturo sa akin. Sagot ni Lakan. Tumingin si Lola Gunita kay Siklab. At ikaw naman, Apo, ipinagmamalaki kita. Ginamit mo ang talino mo para sa tama. Niyakap ni Siklab ang kanyang lola. Sa wakas, buo na ulit sila. Ilang buwan ang lumipas. Ang San Hiraya ay nagbago. Ang nasunog na palengke ay napalitan ng isang bago at malinis na gusali. Sa gitna ng plaza, sa ilalim ng puno ng akasya, nakatayo na ngayon ang Gunita Magbanua Youth Center, kung saan 12 ng bata ang libreng natututong mag-chess. Si Mutya ay isa ng sikat na journalist, kilala sa kanyang mga kwentong nagbibigay boses sa mga naaapi. Si Siklab, na ngayon ay nakakalakad na ng paunti-unti dahil sa therapy na pinunduhan ni Lakan, ang naging head coach ng youth center. Isang hapon, sa loob ng center, naglalaro ng chess ang 2 tao, isang matanda at isang bata. Checkmate! Nakangiting sabi ni Siklab. Tumawa si Lakan. Talo na naman ako. Mukhang kailangan ko na talagang mag-ensayo, Coach Siklab. Sa labas, papalubog na ang araw. Ang sinag nito ay kulay ginto. Bumabalot sa buong bayan ng San Hiraya. Hindi na ito bayan ng mga talunan. Isa na itong bayan ng pag-asa. Ang isang laro ng chess ay hindi lang nagpabago sa buhay ng isang bata at isang bilyonaryo. Nagturo ito sa lahat na ang bawat isa, kahit ang pinakamaliit na pawn, ay may kakayahang baguhin ang takbo ng laro, basta't meron kang pusong handang lumaban para sa tama. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pagpapatawad, pagbangon, at pagpapatunay na ang dangal ay hindi kailanman nabibili ng salapi. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Siklab at Don Lakan ay simple lang. Lahat tayo ay may kakayahang magbago. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin at walang pagkakamali ang hindi kayang itama. At higit sa lahat, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa taas ng iyong posisyon, kundi sa kung paano mo ito ginagamit para iangat din ang mga nasa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung kayo po ay may komento o suhestiyon, o kung may kwento kayong gustong marinig sa susunod, i-comment nyo lang po sa ibaba. Binabasa ko po ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.